Bagamat natigil ang digmaan ay nagagalit pa rin ang mga tao sa hari dahil sa mga framed up na ginawa ng Baroque works. Ngunit bago pa muli magsimula ang laban ay sinigawan sila ni Shaka. Saka nagpakita na rin si Igaram na inakala nilang patay na kaya naiyak sa tuwa si Vivi. Pagkatapos ay nagsalita ang bata na dala nito na sinabing nakita niyang si Mr. 2 ang nag-utos na ipapatay ang mga tao at hindi ang hari. At dagdag ni Koza na totoo ang sinasabi nito. Ipapaliwanag daw ni Igaram ang mga tunay na nangyari kaya ibinaba ng mga tao ang mga sandata. Samantala nagmamadali si Vivi na hanapin ang Straw Hat Pirates. Naglalakad ang mga bida nang makita nila ang captain na nakapasan sa hari. Ngunit hindi ito kilala ni Sanji nang dumating ang prinsesa kaya nalaman niyang ang hari pala ng Alabasta ang kausap niya. Giit ni Zoro na hinihintay na sila ng mga tao. At naisa nang ipagmalaki ni Vivi ang mga kaibigan sa kanyang speech pero ayaw ng mga bida dahil mga pirata pa rin sila. Saka umalis ang mag-ama para magpaliwanag sa nasasakupan ng Mat-uma ang Straw Hat dahil sa sobrang pagod. Nakita ng mga taong nakahiga si Crocodile, saka dumating ang mga marine at tinanggalan siya ni Tashigi ng titulo bilang warlord saka inaresto. Balak rin nilang arestuhin lahat ng mga agent nito, ngunit nagising si Mr. 2 para tumakas. Nagsisisi si Koza sa kanyang nagawa pero naiintindihan siya ng prinsesa. Ngunit sa kabila ng mga nangyari na hindi na nila mababago ay hinikayat sila ng hari na baguhin ang kanilang hinaharap para sa ikabubuti ng lahat. Kaya naiyak na lang ang mga tao dahil sa speech ng mabait at maaway nilang hari. Samantala si Smoker ay kasama si Hina na dati niyang kaklase at kapareho niya rin na captain. Inutusan ni Smoker si Hina na samahan si Tashigi na ikulong si Crocodile pero tumanggi ito. Kaya nag-toss coin sila at nang manalo si Smoker ay sumunod na sa kanya si Hina. Nakita nila Tashigi ang Straw Hat na natutulog pero tutol si Tashigi na dakpin ang mga ito dahil sa pagtulong sa Alabasta Kingdom. Natuwa ang mga tao dahil sa ulan at maging ang mga kung fu dugang na nagbabantay ng barko. Masaya naman si Toto para sa bayan ng Yuba dahil sa wakas ay nakaranas na rin ito muli ng ulan. Umulan ng umulan hanggang sumapit ang gabi at tulog na tulog ang Straw Hat Pirates habang si Vivi ay pinagmamasdan lang ang pagbuhos ng ulan sa labas. Kinabukasan ay dumating si Tashigi, ngunit malungkot itong humingi ng patawad kay Smoker dahil tinulungan niya pa ang Straw Hat dahil sa hindi niya kayang talunin sila Crocodile. Hindi naman ito alintana ni Smoker, ngunit nangako pa rin ang dalaga na magiging malakas ito. Tumawag ang Navy HQ para sabihin na bibigyan sila Smoker at Tashigi ng promotion dahil sa pagkahuli kay Crocodile. Pero ayaw itong tanggapin ni Smoker dahil alam niyang ang Straw Hat Pirates ang tumalo sa Warlord. Giit ni Hina na kailangan daw kasing itago sa mundo ang balita ng mga pirata ang tumulong sa Alabasta. Subalit ayaw talagang tanggapin ni Smoker ang promotion sa hindi naman niya ginawa. Samantala natutuwa ang doktor ng palasyo kay Chopper dahil sa talino nito sa paggawa ng gamot, habang si Vivi naman ay inaalagaan si Luffy. Sa labas ay nagtutulungan ng mga tao na mag-ayos ng mga bahay nang makita ni Sanji ang ginawa niyang butas noong hinahanap ang kanan kaya gusto na niyang umalis kagad. Si Zoro ay kagad na nagsimula mag-training upang matupad ang pangarap na maging pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Si Nami naman ay naging interesado sa mga libro ng hari. At si Shaka ay hindi pinapapasok ang mga marine sa palasyo para hindi nila makita si Luffy. Nagising si Luffy na kaagad na hinanap ang sombrero niya at saka almusal. Pagkuha ng sombrero ay nalaman niyang nagkasakit pala siya at sila Chopper at Vivi ang nag-aalaga sa kanya. Pagbalik ni Zoro ay sinabihan niya ng long time no see ang captain. Saka pinagalitan ni Chopper ang swordsman dahil bawal pa daw siyang mag-training. Nagtaka si Luffy sa sinabi ni Zoro, kaya sinabi ng mga kasama na 3 araw na daw siyang natutulog. Saka dumating si Terracotta na may dalang mga prutas na ikinagulat nilang kamukha ng asawa nitong si Igaram. Ngunit sa isang iglap ay kinain ni Luffy ang lahat ng prutas, saka nang hingi ng pagkain na pang 3 araw. Sama-sama silang kumain sa palasyo at dahil kay Luffy ay nandiri ang mga Royal Guard. Samantala si Terracotta ay nagmamadali sa pagluluto, habang sa labas ay nang-aagaw na si Luffy ng pagkain ng mga kasama, kaya nilagyan ni Usopp ng hot sauce ang kanin para matauhan ng captain nila. Pagkatapos ay ipinakita ng Straw Hat Pirates ang pagiging balahura nila habang kumakain pero natatawa lang sa kanila ang prinsesa, kaya kalaunan ay natawa na rin ang mga Royal Guard at nagkaroon sila ng kasiyahan sa hapagkainan. Pagsapit ng gabi ay nag-relax muna sila sa hot spring ng palasyo kasama ang hari. Tinanong ni Sanji kung nasaan ang mga babae ngunit nagalit si Igaram, pero sinabi pa ito ng hari sa kanya kaya nagsipunta ang mga lalaki para manilip. Kaya naman pinakita na sa kanila ni Nami ang hinahanap nila kaya dugo ang mga ilong. Sinabi ni Nami na aalis na sila ngayong gabi upang hindi sila mahuli ng mga Navy. Samantala ang hari ay nag-nosebleed din dahil kay Nami. Saka nagpakumbaba ito sa mga pirata dahil kung hindi dahil sa kanila ay nakuha na ni Crocodile ang trono. Pagkatapos maligo ay nagpa siya na ang buong crew na umalis, ngunit hindi pa rin nakapagdesisyon si Vivi kung sasama siya. Nakita nila Igaram ang panganib kung mananatili pa ang mga pirata sa bansa nila dahil si Zoro ay meron ng 60 million bounty, at kay Luffy naman ay pumalo na ng 100 million bounty.
Kaya nagmadali si Igaram na sabihin ito sa Straw Hat ngunit nakaalis na pala ang mga ito, sabi ni Vivi. Samantala si Django ay naging isang marine na pala at kasama niya pa si Full Body na na-demote dahil kay Sanji. Saka sumayaw-sayaw sila sa nahuling pirate ship na nakikita ng kanilang captain na si Hina sa malayo. Pinag-utos din ni Hina na harangan ng mga labasan sa Alabasta, ngunit sinabi ng isang marine na nawawala daw ang barko ng Straw Hat. Saka dumating ang dalawang alalay ni Captain Hina na may dalang mga bulaklak ngunit inutusan sila nitong tumulong sa paghuli sa Straw Hat. Sakay ng Supersonic Dock Squad ay mabilis na naglakbay sa desyerto ang mga bida, ngunit malungkot si Nami dahil hindi sumama si Vivi. Pero nalaman nilang nanghihinayang lang pala ito sa pabuyang 1 bilyon. Pinalabas ni Vivi si Igaram sa kwarto upang makatulog na siya dahil may speech pa siya kinabukasan sa mga tao. Ngunit naninibago si Vivi dahil napakatahimik ng paligid kung wala ang Straw Hat. Naalala niyang bago umalis ang Straw Hat sa palasyo ay tinawagan sila ni Bon Clay kaya agad na binabaan ni Sanji. Kinausap ito ni Luffy para tanungin sa pakay nito. Nang sinabi ni Bon Clay na kinuha niya ang Going Merry kaya nagalit ang mga pirata lalo na si Usopp. Saka pinagpilitan ni Bon Clay na magkakaibigan daw sila. Pero duda na sa kanya ang Straw Hat dahil sa mga nangyari kaya kailangan na nilang magmadali. Nagtanong si Vivi kung ano ang dapat niyang gawin, kaya binigyan siya ng Straw Hat Pirates ng 12 oras para sumunod at sumakay sa Going Merry kung nais na nitong sumama sa mga adventure. Saka sa bintana dumaan ang mga pirata. Naisip ni Vivi na isang pagkakataon lang ang meron siya para sumama sa Straw Hat pero naguguluhan pa rin kung iiwan niya ang kaharian. Nakita ng Straw Hat si Bon Clay na nasa Going Merry. Saka nagpaalam na sila sa Supersonic Dock Squad. Pinagpipilitan na naman ni Bon Clay na isa siyang kaibigan at dahil wala na si Crocodile ay wala nang saysay na maglaban pa sila. Nagtanong si Luffy kung ba't kinuha ni Bon Clay ang ship at sagot ni Bon Clay na itinago niya ito sa mga navy na sinang-ayunan din ni Nami. Kaya nagtaka sila Luffy kung bakit niya ito ginawa, sagot nitong magkakaibigan daw kasi sila kaya sumayaw na ulit ang 4 na engot. Nag-report ang isang marine na nakita na nila ang Going Merry kaya naghanda si Captain Hina. Nanaginip si Igaram na nais maging pirata ng prinsesa, kaya naman nagpunta siya kagad kay Vivi nang makita niyang binibihisan ng prinsesa para sa speech nito, kaya pinagbabato siya ng asawa para lumabas ng silid. Saka nalaman niyang maging ang hari ay binato din pala ng asawa niya. Excited na nag-aabang ang mga tao sa speech ng prinsesa, pero kinakabahan siya na baka walang masabing makabuluhan. Ngunit advice ni Terracotta na maging totoo lang siya sa sarili. Saka sinabi ng isang katulong na maririnig daw sa buong Alabasta ang speech ng prinsesa, samantala ang Straw Hat ay pinutakte ng mga harpo ng marine kaya hindi mapatalbog ni Luffy. At nagpatuloy pa ang mga ito sa pag-atake sa Going Merry, ngunit wala silang magawa dahil napapaligiran din sila ng mga ito sa 4 na direksyon. Ikinatuwa ni Full Body ang nangyayari dahil sa galit niya kay Sanji. Saka nagsimulang gamitin ni Django ang kapangyarihan niya, ngunit sumabog bigla ang ship nila. Dahil dito ay nadamay pati ang ship ni Full Body. Nakagagawan pala ni Usopp pero pati siya ay hindi makapaniwala. Sinabi ng isang tauhan ni Bon Clay na nandito daw si Hina the Black Cage. Kaya natakot si Bon Clay dahil napakahirap na kalaban nito. Pero giit ng Straw Hat Pirates na hindi sila aalis dahil may pupuntahan pa silang kaibigan. Kaya nang malaman ito ni Bon Clay ay nagpasya silang tulungan ng Straw Hat. Kalaunan ay napansin ng marine na mabilis na tumatakbo ang ship ni Bon Clay at nakitang nakasakay doon ng Straw Hat Pirates kaya kaagad itong hinabol ng mga barko ng marine. Subalit nalaman nila na niloko lang pala sila ni Bon Clay na reyna ng the skies upang makatakas ang Straw Hat. Handa daw makipaglaban sila Bon Clay para sa mga kaibigan, kaya galit na galit si Hina samantalang naiyak naman ang mga kasama dahil sa speech ng captain nila. Habang tumatakbo ay nakarinig na lang ng mga putok ng kanan ng Straw Hat Pirates. Dahil sa pinaulanan na ng mga ito ang barko ni Bon Clay, ngunit matapang silang sumugod sa mga marine upang makipaglaban hanggang kamatayan. Nagpatuloy ang mga pagsabog ng kanan, subalit patuloy na nakikipaglaban si Bon Clay, samantala sila Luffy ay naiyak na lang sa nakita. Naiwang nakatayo si Hina kaya naman magkakaroon sila ng labanan ng The Sky Queen na tumulong sa ating mga bida. Samantala nag-aabang ang lahat ng mamamayan ng Alabasta sa paglabas ng mahal na prinsesa, at naririnig ang speech nito sa buong lugar dahil sa mga transponder snail na nakakalat sa paligid. Subalit habang nagsasalita pala ang prinsesa ay nakikipaglaban ng mga kaibigan sa mga marine na pilit silang hinuhuli. Nang marinig ng Straw Hat ang speech ni Vivi ay napagtanto nilang nagpasya na itong magpaiwan sa Alabasta. Saka nakitang may sumusunod na naman sa kanilang mga barko ng marine. Nainis ang mga tao sa palasyo dahil hindi pinapakita ng prinsesa ang mukha niya nang makitang si Terracotta pala ito. Dahil si Vivi ay nagpunta pala sa kanilang tagpuan kaya natuwa ang mga kaibigan. Ngunit sinabi ni Vivi na nagpunta siya dito para magpaalam nang makita din siya ng mga
mga Marine. At nang maalala ni Vivi ang mga masasayang alaala kasama ang Straw Hat Pirates ay naiiyak na lang ang prinsesa. Naisip ng Marine kung may koneksyon ba si Vivi sa Straw Hat, kaya pinigilan ni Nami si Luffy na sumagot para hindi mapahamak ang kaibigan. Kaya naman ang tanging nagawa na lang ng mga bida ay ang tumalikod at iangat ang kanilang mga tato, kaya gamaya ang prinsesa at si Kero dahil ito ang patunay ng kanilang pagkakaibigan. At habang nakataas ang mga kamay ay nagsimulang magpaputok ang mga Marine sa kanila pero hindi ito alintana ng grupo. Napalubog ang barko ni Bon Clay at nahuli ang mga tauhan nito. Ang isang lalaki ay sinubukan pang lumaban at kumuha ng espada para patayin si Hina, subalit nakaiwas ang babae at ginamit ang devil fruit nito kaya nahuli ang pirata. Ang bayan naman ng Yuba ay nagsimula na rin sa pagbangon sa pamumuno ni Toto na umaasa na muling dadalaw doon si Luffy. Samantala sa Rain Base ay pinasara na ang kasino ni Crocodile. At ang camel naman na si Lashes ay binigyan ng special treatment sa utos ng prinsesa. Tapos si Pel ay nakatakas pala sa pagsabog ng malaking bomba. Ang Straw Hat ay hindi pa rin tinitigilan ng mga Marine kaya puro butas na ang ilalim ng barko. At lalaban sana ang Monster Trio pero nadapa sa mga harpo na kinolekta ni Usopp. Kaya pinangbato ni Luffy ang mga ito pabalik sa barko ng mga Marine. At ang prinsesa naman ay nagbalik na sa Alubarna para sa nasasakupan. Samantala ang Straw Hat ay ginagawa ang lahat para makaalis sa lugar. Nakita nila Tashigi ang bagong mga bounty ni Luffy at ni Zoro. At sinabi naman ni Smoker na nagawa ni Zoro na matalo ang sikat na assassin na si Dust Bones o si Mr. One ng Baroque Works. Kaya nais ng Marine Captain ng rematch sa Straw Hat. Sa wakas ay nakatakas na sila Luffy sa mga Marine, pero nalulungkot ang lima dahil hindi sumama si Vivi kaya sinabi ni Zoro na dapat ay pinilit nila ito. Nang malaman nilang kasama pala nila si Robin sa barko ay naghanda ang mga bida. Pero gamit ang Devil Fruit ay natanggal nito ang mga sandata nila Zoro at Nami. Saka ginamit din nito ang damit ni Nami kaya nainis ang dalaga. At sinabing kaya siya nandito ay dahil sa ginawa sa kanya ni Luffy kaya nainis si Sanji sa naiisip kung ano ang ginawa ng captain niya. Giit ni Luffy na wala siyang ginawa. Ngunit sinabi ni Robin na napakasakit ng ginawa niya kaya galit na galit si Sanji sa captain. Saka sinabi ni Robin na nais niyang sumali sa grupo. Sa flashback ay pinakitang binigyan pala ni Robin ng antidote ang hari para gamitin kay Luffy. Saka nalaman ng hari na wala pala talagang balak si Robin na sabihin kay Crocodile ang impormasyon tungkol sa Pluten. At giit ni Robin na hindi siya interesado dito dahil ang pakay niya ay ang mahanap ang mga punay glyph upang matuklasan ang tunay na kasaysayan ng mundo. At sa pagkakataong ito ay handa na daw siyang mamatay dahil napapagod na siya sa dami ng kalaban para lang matupad ang pangarap niya. Ngunit bumangon si Luffy at iniligtas din pati si Robin. Kaya naman dahil wala nang mapuntahan ng babae ay sumali na lang siya sa Straw Hat kaya pumayag na si Luffy, pero tutol ang mga kaibigan. Natutuwa sila Luffy at Chopper sa powers ni Robin. Samantala si Usopp ay ini-interview ang dalaga kaya nalaman niyang isa itong archaeologist at isa ring wanted na kriminal mula 8 years old. Dagdag pa nitong magaling daw siya sa monkey business kaya magiging malaking asset siya ng Straw Hat. Tinanong ni Usopp kung ano ang talent niya, at nang sumagot ito ng assassination daw ang talent niya ay sinumbong ito ni Usopp kay Luffy. Pero tuwang-tuwa ang captain nila sa powers ni Robin. Giit ni Nami na hindi siya maloloko ng mga sinasabi ni Robin. Pero nang ipakita ang mga kayamanan ay naging kaibigan na ito kagad ni Nami kaya nainis sila Usopp at Zoro. Dumating si Sanji na may dalang pagkain para kay Robin, kaya naisip ng dalawa na sila na lang ang matino sa barko. Ngunit nang makita ni Usopp na nagsasaya sila Chopper ay sumali na rin ito kaya si Zoro na lang ang nagdududa kay Robin. Samantala si Sanji ay patay na patay dito. Nagpunta si Robin sa itaas at kinausap ang swordsman nang ngumiti ito pero hindi tumalab kay Zoro. Tulog na tulog ang grupo habang si Nami ay nagbabantay ng panahon nang makita niya ang isang isla kaya sumigaw ito at nagising si Sanji na akalang katabi niya si Nami. Pero si Zoro ang nasa harap kaya nag-away ang dalawa. Tumayo si Luffy kaya nabali ang ilong ni Usopp at mabilis itong umakyat kaya nakita ang isang napakagandang isla sa harapan. Excited si Luffy habang inaayos ni Usopp ang ilong nito. Nang may makitang prutas si Sanji ay naisip nilang mag-imbak ng mga ito. Pinakita ni Nami ang 4 na stick at kung sino ang makakakuha ng mga maiikli ay sila ang manggagawa ng prutas sa maghapon. Nainis si Zoro dahil hindi si Nami ang captain, ngunit nang makita ang engot nilang kapitan ay naintindihan na nila si Nami. Nakuha ni Chopper ang pinakamahaba kaya siya ang maiiwan sa Going Merry. Samantala excited na si Luffy, at si Nami ay magdo-drawing lang daw ng mapa maghapon. Nagpaalam ang mga kaibigan kay Chopper, at nang mag-isa na lang ang reindeer ay umakting ito na kunyari ay siya ang kapitan ng barko at matapang niyang inuutusan ng mga kasama hanggang sa mahulog siya at nakita na nandoon pala si Robin. Bumaba si Chopper at sinabing wala pa rin siyang tiwala sa babae pero hindi siya nito pinapansin. Gayunpaman ay nagtago pa rin ang reindeer sa loob, saka nagtungo siya upang gumawa ng marami pang Rumble Ball. Ngunit pumasok si Robin at gumawa ng kape pero hindi siya napansin ni Chopper, kaya nang maamoy ang kape ay nakitang nanunood pala ito kaya natakot ang reindeer at kinain ng isang Rumble Ball.
Tapos nag-transform ng iba-iba hanggang sa masira niya ang panggawa ng kape. Saka nag-scan siya sa katawan ng dalaga para hanapin ang kahinaan nito. Pero natawa lang si Robin at lumapit sa kanya. Tapos kiniliti siya ni Robin ng walang humpay saka sinabi nitong gusto niya ang reindeer, at hindi naman maitago ni Chopper ang nararamdaman. Pagkatapos ay inutusan siya ni Robin na kumuha ng tubig dahil siya ang nakatapon nito. Nakita ni Luffy ang napakaraming unggoy pero ginaya niya pa ito. Si Usopp naman ay nag-iisip na ng palusot dahil gusto niya lang matulog. Si Zoro ay gumamit ng kanyang teknik tapos sinalo ang napakaraming prutas pero napasobra sa dami. Kasama ni Nami ang Love Coke pero dahil manyak ay hindi makapag-focus ang navigator. Sumama si Robin sa pag-iigib ng tubig ni Chopper kaya kinakabahan ang reindeer. Nang sa itaas ay nakita nila ang napakagandang lawa. Nag-igib si Chopper habang tahimik na nagpahinga ang babae sa mga bulaklak. Nang magtanong si Robin tungkol kay Dr. Kureha na narinig niyang binabanggit kanina ni Chopper habang gumagawa ng Rumble Ball. Kinwento ni Chopper na nag-aral siya ng 6 na taon kay Dr. Kureha, pero nagagalit sa kanya ang doktor kapag hindi siya sumusunod kaya hinahagisan ng patalim. Isang araw ay nagkasakit ng malubha si Dr. Kureha, at si Chopper lang ang nag-iisang doktor sa lugar kaya nakasalalay sa kanya ang buhay nito. Inalagaan ni Chopper ng mabuti ang matanda at nagsikap na makagawa ng gamot para dito. Pagkatapos itong kainin ng matanda ay nakatulog ito, at paglabas niya ng pinto ay pinuri siya ng doktor sa unang pagkakataon. Dala ang tubig ay naglakad pabalik ang dalawa. Pagsapit ng gabi ay sama-sama silang kumain. Habang pinapagalitan ni Nami si Usopp kung ba't wala siyang nakuhang prutas, kaya sinabi ng sniper ang palusot niya. Nagkainitan sila Zoro at Sanji, habang sila Luffy ay natatawa lang. Masaya si Chopper sa mapayapang araw, at si Robin naman ay nagbabasa pa rin ng libro. Kinabukasan habang namimingwit ay nakahuli sila ng malaking snail. Natatakam na si Luffy ngunit biglang bumukas ang gilid nito kaya nagulat ang mga bida, tapos may lumabas na isang lalaki na isa palang businessman. Ngunit dahil daw sa malakas na bagyo ay nahilo siya, kaya nagpasalamat sa Straw Hat dahil nailigtas daw siya. Sinilip nila ang loob na napakaraming gamit kaya kinuha ni Luffy ang isa sa mga ito. Dahil dito ay nagsimula ang businessman na alukin sila ng iba't ibang mga produkto. At maging si Sanji ay binentahan din ng kitchen knife. Nagtanong si Nami ng matibay na papel, kaya pinakita ang papel na hindi daw napupunit kahit anong gawin. Nang makitang interesado ang babae ay sinamantala ito ng businessman kaya ibebenta niya daw ito ng 60 million pero magbibigay daw siya ng 12 million discount. Kaya nakipagtawaran sa kanya ang dalaga. Saka sinabi ni Sanji na bibilhin nila ito, pero kailangan muna nilang ibigay si Luffy sa marine para makuha ang bounty. Ngunit nang malaman ng businessman na nasa barko pala siya ng Straw Hat ay nagmadali itong tumakas sa kanila, at naiwan naman ang mga produkto na nilabas nito kaya gagamitin ito ni Nami para mag-drawing ng mapa. Sinabi ni Sanji na babantayan niya daw ang mga kasama para walang maingay. Nagsimula siya sa pagguhit dahil ang pangarap niya ay ang makagawa ng mapa ng buong mundo. Samantala inutusan sila ni Sanji na maglinis pero ayaw ni Zoro dahil si Robin ay nagpapahinga din. Kaya nang pinilit siya ni Sanji ay nagkainitan ng dalawa. Dahil dito ay nagkaroon ng pagyanig na nararamdaman ni Nami sa loob dahil naglalaban ang dalawa ngunit natutuwa pa si Luffy at si Usopp ay walang magawa. Sumugod ang dalawa sa isa't isa kaya sinapok silang dalawa ni Nami. Nagkabukol si Zoro habang ang tatlo ay naglilinis ng sahig. Natapos ni Nami ang unang mapa niya ng Grand Line, ngunit nagkakagulo na naman kaya lumabas siya nang makita ang maraming bula. Nakita ni Zoro na ito ang sabon na binibenta kanina sa kanila, saka nagpadulas si Usopp kaya nahulog si Luffy sa barko, kumapit naman ang bida upang makabalik ngunit dumiretso siya sa loob kung saan nasira niya ang drawing ni Nami. Dahil dito ay nainis ang dalaga at pinalabas sila upang mapag-isa. Pagkatapos ay naging makintab ang sahig dahil sa sabon. Nang magising si Chopper dahil sa isang malaking cyclone sa harapan ngunit ayaw magising ng mga kasama. Naisip ni Chopper na tawagin si Nami pero nagdalawang isip dahil sa nangyari kanina. Ngunit naramdaman ito ni Nami kaya nakita niya rin ang malaking cyclone. At mabilis na inutos sa mga kasama ang mga dapat nilang gawin para makaligtas sa napakatinding bagyo. Kaya kalaunan ay nakarating sila sa mapayapang parte ng karagatan dahil sa kakayahan ni Nami bilang kanilang navigator. Kinabukasan ay napakakapal ng hamog kaya hindi nila napansin na may mga Navy ship pala sa paligid. Ngunit nagpatuloy sila dahil sa kapal ng hamog ay hindi sila makikita ng mga ito. Nang mapansin ni Sanji ang isang bata na nahulog matapos makita ang marka ng pirata kaya iniligtas ito ni Robin. Nagising ang bata at nang malaman ng mga pirata sila ay nagalit ito. Pero binigyan siya ng sabaw ni Sanji na sa una ay ayaw niyang inumin pero nang tikman ay labis siyang namangha sa talento ng cook. At nagpakilala si Tahiyo na isa rin daw siyang cook. Kinwento nitong natapon niya daw ang curry, kaya siya ang pinapagawa ng kapalit nito. At isa pa ay malapit na siyang magluto ng pagkain para sa mga espesyal na panauhin ng
Navy ship. Giit ni Sunji na mag-sorry na lang si Tahiyo sa boss niya, pero ayaw ng bata dahil matatanggal daw siya sa serbisyo. Saka sinabi pa nito na naniniwala din siya na totoo ang All Blue na kagaya ni Sunji. Kaya inutusan niya si Luffy na dalhin sila sa barko ng Navy. Saka kumapit kay Luffy ang dalawa at nagtago sa mga bantay. Saka sinabihan ni Sunji ang captain na huwag magpapakita sa mga ito. Tapos nagpunta ang dalawa sa kusina ni Tahiyo, ngunit nakarinig sila ng ingay dahil nagpunta si Luffy sa taguan ng mga prutas. Kalaunan ay nagsimula sa pagluluto si Tahiyo, habang nanunood lang sa kanya si Sunji. Maingat na ginagawa ng bata ang lahat ng sangkap at mga preparasyon para sa gagawing curry. Tinikman ni Sunji ang curry na natira, kaya nalaman niya kaagad kung paano ito gawin. Kaya naman sinabi niya kay Tahiyo ang mga sangkap na kulang sa karne. Tapos nakapagsindi ng sigarilyo si Sunji sa lakas ng apoy nito, kaya nagalit ang bata pero kalaunan ay nalaman niyang masyado palang malakas ang kanyang apoy kaya pinahinaan ito bago siya gumawa ng sauce para sa curry. At nang matapos siyang magluto ay natikman niyang kulang ang lasa nito, kaya kumain si Sunji ng mansanas at naalala ni Tahiyo na ito ang kulang. Kalaunan ay nagpasalamat ang bata sa kanya, at dahil nakita si Luffy ay kailangan na nilang magpaalam kay Tahiyo pero bago sila umalis ay sinabi ng cook na naniniwala din siya sa All Blue. Pagdating nila sa Going Merry ay bumaon si Sunji kaya nagalit si Usopp. Samantala nang ipatikim ni Tahiyo ang luto niya sa mga panauhin ay labis nilang nagustuhan ng mga ito kaya labis na natuwa sa kanya ang boss. Dahil dito ay hindi daw makakalimutan ni Tahiyo si Sunji. Nakarating ang mga pirata sa panibagong isla. Nang makita nila na may malaking bayan pala sa kabila ng bundok na mukhang malapit na ang fiesta, saka nakita nila sa poster na magkakaroon ng fireworks festival mamayang gabi kaya na-excite ang mga kasama. Narinig sila ng mga tao kaya sinabi nilang sa tore sa bundok manggagaling ang mga paputok. Kaya nagpa siya si Usopp na bumisita para makahingi ng gunpowder. At narinig naman nila Nami na nagkaroon pala ng trahedya ang festival nakaraang taon. Pagpunta ni Usopp ay nakita ang isang masungit na si Boss Odama. Sinubukan niyang manghingi ng gunpowder pero tinawag lang siya nitong uod saka umalis. Sumunod si Usopp kaya nakita sa loob ang napakalaking paputok. Tinago niya ang gawa niyang paputok pero kinuha ito ng isang bata na nagpakilalang si Kodama. Inutusan ni Odama ang apo na ihanda na ang mga paputok kaya pati si Usopp ay inutusan nito. Tinulungan ni Usopp ang bata nang matanong niya kung pati ang malaking paputok ay sisindihan mamayang gabi. Pero nalungkot si Kodama dahil nakaraang taon ay kaparehong paputok ang tumapos sa buhay ng mga magulang niya. Pagkaalis ng matanda ay sinabi ni Kodama na bagamat tutol ang lolo niya ay nais pa rin niyang sindihan ang malaking paputok. Pero tutol dito si Usopp, kaya pinatid siya ng bata. Saka sinabing pangarap daw kasi ng mga yumao niyang magulang ang magtagumpay sa paggawa ng pinakamalaking paputok kaya nais niya itong gawin. Kaya napagkasundoan nilang mamayang gabi ay lilibangin ni Usopp ang lolo niya para masindihan ito ng bata. Dumating ang launch team na tutol din sa pagsindi sa malaking paputok kaya nagalit si Kodama at umalis. At nakita siya ni Usopp sa puntod ng kanyang mga magulang. Kaya naman lalong nagnais si Kodama na maisakatuparan ng pangarap ng mga magulang niya nang biglang umaraw kaya naisip ng bata na hudyat ito na magiging masaya ang festival mamayang gabi. Pagsapit ng gabi ay napagmasdan sa kalangitan ng iba't ibang makukulay na mga paputok. Samantala si Usopp ay natuklasan kung paano ipinapasok ang pinakamalaking paputok sa malaking tore kaya napahanga niya ang matanda. At matapos ang napakaraming mga makukulay at sunod-sunod na fireworks display ay sinindihan ng matanda ang pang-finale. Na sumabog ng napakalaki at napakalakas na tila mga meteor shower sa kalangitan kaya natuwa ang mga tao. Samantala si Kodama ay natuwa dahil natupad na rin ang pangarap ng mga magulang niya. Ipinakita sa nakaraan na masaya ang grupo ng mga bandido, at magkasama naman sila Yosako at Johnny para kunin ang bounty ng isang bandido. Pero natatakot sila dahil 5 milyon ang bounty ni Boy Dila ay siguradong malakas ito. Dumating si Zoro na kaagad na nag-order ng pagkain, saka sinabing makakabayad daw siya dahil kukunin ang bounty ni Boy Dila na nasa likod. Kaya naman nagalit si Boy Dila at kaagad na sumugod pero nasalag ng bounty hunter. Saka sa isang iglap ay tinapos niya si Boy Dila kaya tumakbo ang mga kasama nito. Namangha ang dalawa sa lakas ni Zoro, subalit dahil naagawan sila ng kita ay sinabi ng dalawa na sila daw ang nauna kay Boy Dila. Giit ni Zoro na kumukuha lang siya ng bounty para makakain pero ang goal niya talaga ay matalo si Mihawk. Kaya naman pinaubayan na ni Zoro ang pabuya kay Boy Dila sa kanila. Nakakuha ng 5 milyon ng dalawa dahil sa nangyari. Subalit hindi masaya si Johnny dahil ang pangarap niya daw ay maging malakas upang makatalo ng mga masasama. Kalaunan ay nagtago ang mga tao dahil daw sa isang wanted man na may 10 milyong bounty. Pinasabog ni Boy Sabog ang pader at nagsimula ang mga tauhan niyang kunin ang mga pagkain. Subalit naglakas loob ang isang bata na labanan siya. Kaya sinampal nito ang bata.
At dahil sa nakikita ng dalawa na pagpapahirap sa bata ay napilitan si Johnny na sumugod kay Boy Sabog. Saka sinabi ni Johnny na sila ang tagapagtanggol ng mga naaapi kaya natawa na lang ang mga bandido. Pero sinabi ni Yusako na kanina lang ay kumita sila ng 5 milyon sa bounty ng isa pang bandido kaya nagalit si Boy Sabog at pinasabog sila. Narinig ni Zoro ang pagsabog subalit nagpunta siya sa panday upang kunin ang espadang pinaayos niya. Pero pinag-iingat siya nito dahil laging nakakasira si Zoro ng mga espada. Tapos pagbalik niya ng espada ng panday ay nasira din pala ito kaya naman kailangang magbayad ni Zoro. Nang marinig nila ang pagsabog kaya sinabi ng panday na nandoon si Boy Sabog na may bounty na 10 milyon. Kahit anong gawin ng dalawang bounty hunter ay wala talaga silang binatbat sa kalaban, pero sumusugod pa rin ang dalawa kaya labis silang napinsala. Papasabugin na sila nito pero humarang ang bata. Saka dumating ang mga bata ng bandido dahil tapos na daw silang magnakaw. Pero ayaw silang paalisin nila Johnny, kaya pinag-utos ni Boy Sabog na bugbugin ang dalawa. Lalaban din sana ang bata pero pinigilan siya ni Zoro. Saka nakitang nabugbog ng malala ang dalawang bounty hunter. Ngunit bago sila matapos ng isang bandido ay humarang si Zoro. Saka nilagay ang bandana at hiniram ang mga espada nila kaya nakilala nila ang three-sword user na si Zoro. Sumugod ang mga ito kay Zoro pero gamit ang teknik ay natapos niya ang lahat ng mga ito. Tapos binaril siya sa mukha ni Boy Sabog. Subalit tagumpay na nakagamit ng teknik si Zoro na siyang tumapos sa kalaban. At dahil sa nangyari ay naisumama sa kanya ng dalawang bounty hunter. Samantala sa present ay naaalala lang ni Zoro ang mga pangyayaring ito. Tapos binibigyan din siya ng jacket ni Robin dahil sinisipon siya pero hindi ito tinanggap ng swordsman dahil hindi pa rin siya nagtitiwala sa babae. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.